Yun, so crowd morning po muli, everyone, especially sa ating pong mga Planeta X AOC players. So sa oras na ito ay itutuloy po natin yung part 2 ng ating pong pagtuturo dito sa na bago nga pong Net Impact Evolution na inilabas ng Planeta X 1 week ago So yung unang tinalakay natin ay about po doon sa pagbubuo ng territory kasi marami pong nagre-request na magturo daw po tayo doon gawa ng nalimutan na po nila kung paano po magbuo. So yon na um, na-record naman po natin at nandiyan na po sa ating YouTube channel. Kaya kung gusto nyo ring magbuo muli ng territory kasi yun po yung kakailanganin natin sa ating mga tiles doon sa mission control dahil nga po ay dito sa bagong Net Empire Evolution nga po ay tinanggal na po yung mga peaks na inupuan po ng mga facility natin, mga rovers, tsaka mga drones. So, ang kailangan po ay territory. So, yun po, pwede nyo pong puntahan yung ating recorded video doon po sa ating YouTube channel, C1 Team Spartans International at huwag niyo pong kalimutan pong i-subscribe na rin para po kayo ay updated sa lahat ng mga pagtuturo natin nang kayo ay makasabay po So sa oras na ito ay ituturo naman natin kung paano po mag-harvest ito po yung gustong-gustong mapakinggan ng mga kapwa natin ni AOC yung paano ba um, kumita sa ating Planeta X at paano i-withdraw yung kita. So yun po yung ating ituturo ngayon. Mag-harvest po tayo ng ating mga itinanim. Kasi nga po ay para sa amin po na mga pioneers o yung mga sumabay sa Planeta X mula nung magsimula po ito 3 years ago ay nakapagtanim na kami at ngayon ay harvest na lang po ng harvest at papakita ko po sa inyo kung paano po ang mag-harvest. Ayan, so mag-share screen na po tayo at papasok na po tayo sa ating pong Planet IX account. Okay, so ang gagamitin po uli natin na wallet dahil nga po ay mas mabilis nga po ay yung pong ating Bitget wallet. Ayan, kung gusto nyo ng mas mabilis, yung pong um, pag-explore, yung paglalaro sa Planeta X ay try nyo pong gamitin si Bitget Wallet dahil mas mabilis po ito para sa akin. Yung ginagamit nating MetaMask, okay rin naman po yun. Yung alam po ay medyo nababagalan ako kaya dito po ako. So, nandito na tayo sa ating Net Empire. Net Empire po kasi ito, kanina meron kasing mga nag-accept ng mga bid ko. Refresh ko lang po, baka meron na naman bago. Ayan. So, ito po yung last time na tinapik natin yung pong territory. At mapapansin nyo dito ay marami pong nagbebenta. Ang daming bumibili pala, ang daming bumibili ng aking mga lote. At ano po, nagbubuo rin po tayo ng of course ng territory. Tinutuloy natin ibuuin yung mga territory. Pero mas lamang po ngayon dito yung mga bumibili. Especially po dito sa MX, Mexico po yan. Yung mga lote ko po sa Mexico, yan po ay yung airdrop na nakuha po namin doon sa binili naming Net Empire Genesis NFT na nagbibigay nga po ng 1,000 pix o virtual na lote every month na airdrop. So ito po ay free po yan na binigay sa amin. Kung kaya kahit na medyo mababa na minsan ay kinukuha ko na kasi free naman po yan. So nag-launch po yung ating Net Empire Evolution
1 week ago. At yun nga po, na pagka-launch po niya, araw-araw po ako ay nag-withdraw. Nag-withdraw ng mga um, bumibili ng mga lote ko. At ganito po yan, paano po natin makikita? So, yan, ito na po yung ating tinatawag na net account. Wala po ito dati. Lumabas lang po ito nung nag-launch nga po yung Net Empire Evolution. So makikita niyo po yan doon sa inyong Net Empire. Ayan, nag-a-appear naman po yan sa baba. So dito po ay sabi dito, nakapagbenta ako uli ng 39 worth of IXT for the past 24 hours. Pero bumili din po ako ng 56.28 IXT dun sa mga binibid kong mga territory. Mga lote pala dahil nagbubuo ulit tayo ng territory. So, meron pa tayong natitirang 11.82. Diyan po kinakaltas. Pag meron po nag-accept ng bid ko, diyan po kinakaltas. Actually, ang dami po niyan nung 56 na nga po yung nabawas. Kaya ang dami po ngayon na mga nag-accept, hindi kagaya dati na ang daming tulog. Ngayon ay ang dami nang nagigising. So dito po, ito yung question ni Ma'am Beth nung nakarang araw kung paano daw po mag-withdraw nung mga napagbentahan ng lote. So i-click lang po natin itong withdraw dyan sa kaliwa. Ayan. Halimbawa gusto nating i-withdraw ito, i-withdraw natin yung net account kasi yung pong mapagbebenta natin ng lote o ng virtual na lote or yung fix, dito po napupunta sa net account. At ilalagay niyo po dyan yung amount kung ilan po yung i-withdraw ninyo. Pero ako hindi ko na po i-withdraw yan kasi may mga na-withdraw na po ako. Ayan nagsimula pong mag-withdraw sa mga napagbentan ko ng lote 1 week ago. At itong isa ay mature na po, nag-highlights na kasi pag nag-withdraw tayo doon sa income sa mga na pagbentahan natin, meron po yang 1 week. 1 week po yan na lockdown. Ayun po makikita sa kabila sa right side sa baba, may lockdown period po yan na 1 week. Kung kaya yan, nagsunod-sunod ako na nakapagbenta at nauna po itong 33.53 IXT na napagbentahan ko at mature na siya ngayon. Ibig sabihin, tapos na po yung 7 days kung kaya nag-highlights na yung claim. So i-claim na po natin ito. So i-claim na po natin ito, 33.53 at isasama natin sa i-withdraw natin na income papuntang GCash GCash wallet. Sa GCash po tayo magwi-withdraw ng income dito sa FlyDirect. So click lang po natin yung claim. Confirm. Password. 33 po yun mahigit. Tapos bukas meron na naman kasi 3 araw po yan sunod-sunod na nag-withdraw ako. Ayan. So nakita nyo, na-claim na po, nawala na si 33. At yan ay mapupunta na doon sa account balance natin mismo dito sa MetaMask. Pupunta na po sa MetaMask o kaya sa, ayan, nakita nyo po, nag-highlights na. Ay, hindi ko na, nag-highlight na sa doon. So, ibig sabihin, withdraw na. So, next naman, nagagawin natin ay mag-harvest naman tayo ng energy na ibebenta naman natin doon sa ating pong marketplace. So papasok naman tayo ngayon. Ayun, so nandun na, na-credit na siya. Kita nyo, 34 na siya kasi 1 IXC lang po yung laman yan dati, na-credit na siya. Okay? So ngayon naman ay pupunta tayo sa mission control para mag-harvest naman ng energy. Ayan. So ito po ngayon yung exciting part kasi nga kami nga po ng mga pioneer na sumabay dito ay nakapagbuo noon ng maraming territory. Kung kaya ay nung nag-launch yung Net Empire Evolution, hindi po kami masyadong apektado kasi nga po nakapag-build na kami ng mga territory namin dati. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-generate
ng mga energy doon sa mga tiles namin especially yung mga 36 tiles. So ito na po siya, ito po yung aking main account kung makikita niyo po puno po yan, puro territory pong laman yan. At everyday po yan ay nagkakaroon ng 528 energy na generate. So ito po yung mag-harvest po tayo ngayon. Although nakapag-harvest na tayo ng mga nakarang araw, pero mag-harvest ulit tayo para makita nyo lang po kung paano po yung pag-harvest ng mga income dito sa Planet IX para pirahin. Kasi dito po ako kumukuha minsan ng aking pamalengke. Pag wala kang pamalengke ay nag-harvest po ako dito ng aking mga income. So yan, meron siyang na-generate na 2,586. So around 5 days po ito na hindi ako nag-harvest. Kaya nakaipon po siya ng 2,586. Then i-claim na po natin yan. Claim all po yan kasi meron tayong Thomas Cook na avatar. Yon, Thomas Cook na avatar po ang kailangan para po yung 36 tiles ninyo ay hindi nyo na po isa-isahin na i-claim. Claim all na po kaagad yung 36 tiles na yon. Yan, tayo lang natin. Ayan, so na-claim na siya. Ayan, makikita nyo nasa taas na yung green, yung 2,586, nandun na siya. Na-claim na natin, naka-harvest na tayo ng energy. So ang gagawin naman natin ay ibebenta na natin siya sa marketplace. Baka itong dalawang ibebenta natin, si Energy at saka si Astro Credit, kasi hindi na po ako nagbubuo ngayon ng facility dahil ang dami ko pong stock dahil nga doon sa mga multiple account na nawala pong territory ay linagay ko na po lahat dito. Yung mga facility at mga iba pang asset gaya ng drone tsaka rover. So ngayon ay dito na tayo magbebenta ng ating asset sa ating sariling marketplace. Yan. May sarili po tayong marketplace kagaya po ng OpenSea din po ito. Ayan. So click lang po natin ito, yung parang tao doon para makapunta na siya kaagad sa ating mga asset na nandito. Ayan, so ito po yun, mga asset natin na nandito pa na naipon. So ito muna ang ibebenta natin, yan, yung dalawang ito, energy tsaka stock credit kasi hindi ko naman na nagagamit sa stock credit dahil nga marami nga tayong facility. Ayan, kagaya niyan, meron po akong common na facility, 119, grabe, ang dami. Yung tidal turbines, 7 na lang kasi nakapenta na ako dyan ng mga 60 plus. Yung solar, hindi pa ako nagbebenta nito, may 99. At yung ating Radiant, nakabenta na ako ng 50 plus nito, meron pang natirang 7. Ayan, 7. Tapos meron din po tayo ditong Radiant Garden na level 2. Yan, level 2 po yan. Radiant Garden, may 4 pa. Tapos tidal turbines o yun ang common na facility, level 2 din yan, may isa. Then yung fusion core ko na level 2, may 4 pa. So yan yung mga asset pa na nandyan. May drone fleet din po tayong dalawa. So ngayon, ang ibebenta lang muna natin ay yung energy. Yung mga ibang asset standby lang po yan. Halimbawa, wala na naman akong pamalengke ay yan po yung mga ibebenta ko. Pero dito muna tayo kasi araw-araw naman ito nag-generate ng income, ng energy, itong energy natin. So yan, click natin si energy at ibebenta na po natin dito. Yan, makikita niyo po 34 po yung ating 33 yung na-harvest natin kanina doon sa pinagbentahan ng PEX. Ito naman po ay energy. So pupunta lang po tayo dito sa offer. Tingnan natin yung mga bumibili. Ayan, so may bumibili ng 0.0099. Yan po yung pinakamataas ang bid. Hopefully may laman po yung kanyang wallet kasi minsan nandyan pa yung quantity na binibili nila pero ubos na pala yung kanilang pondo. So try natin So yan, accept. Maximum na natin yung 2,586 na-harvest natin, then accept. Ayan. So ibig sabihin, pag kanyang estimate gas transaction, yan po ay wala na pong pondo.
naubos na po yung pondo niya. So pupunta tayo din sa pangalawa, dini. Yung nga lang mas mababa na siya pero okay lang naman dahil yan naman ay free naman ano na na-harvest natin. Hindi naman na natin binibili ano. So accept maximum. Yan 19 ano po siya 19 na XT po yung value niya sa baba kasi meron pong 5% na gas fee ano, accept. Ayan, so meron po ito. Confirm. Ayan. Okay, so ibig sabihin nabenta na po siya. 19 XT po 'yon. Madadagdag po yan mamaya dyan sa 34, hindi pa siya nag-update. Ayan, kita nyo? Ayun, sa taas. Yun, pagbentahan natin. Then next naman ay Astro Credit. Kasi hindi ko na rin po kailangan ito. Dahil tapos na nga po tayo magbuo ng mga facility, dami pang pondo. Tingnan natin kung medyo maganda rin ang price. 0.0011. So around ano po siya, around 5 IXT at may 5% na ano nabawas kaya ano siya 4.96 so accept na rin natin dahil hindi naman natin kailangan na yan. Confirm. Okay. Ayan, so nabenta na rin siya. Ayun, nag-pop up na sa taas. Ayan, received successfully. So yun lang dalawa muna ang asset na ibebenta natin dito. At ang idadagdag naman natin yung mga naka-stick doon sa IX Foundation kasi may naka-stick akong Crystal, Territory at saka Energy. Ano? So pasok naman tayo po sa IX Foundation ano kung saan may mga naka-stick tayo mga asset doon na nag-generate ng passive income din po ano ho. Yan, pasok tayo dito sa Crystal Staking. Ayan, so meron po ditong 4.56 na naipon doon sa aking in-stick na may in-stick ako dito na ilan na nga ba yung in-stick ko dito? 6058, ayan. 658 po yung in-stick natin dito na nag-generate po yun ng daily income. Ano? So meron siyang naipon na 4.56 ngayon kasi kakukuha ko lang yan ng nung mga nakarang araw. So claim na rin natin. Um, okay. So yan, na-claim na natin po yung ano, yung ating pong uh, crystal staking. Susunod naman natin si territory staking. Ayan, kasi may mga naka-stick akong territory din. May dalawang domain, merong zone, merong ano, yung susunod sa zone ano. Area hindi po ako nag-stick ng area kasi maliit lang po ano. So yan, meron din po tayo ditong 5.22 na naipon ano ho, na na income. Sector, ilan bang sector ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang sector na naka-stick. Check naman natin yung ating zone.
Luzon, meron tayong isa, ayan. Bali ano po yan, 100 po yan na lote na tabi-tabi. Then meron dito tayong domain, dalawa rin yung domain natin. So isang outlier domain at saka isang common domain. So yan yung mga ini-stick ko na nag-generate po ng daily income din po. So yan, may naipon po tayong 5.22 ngayon after few days na nag-claim na uli tayo. So claim na rin natin ito. Ayan, okay, na-claim na rin. Yan lang natin yung pop up. Ayan, nag-pop na siya. Then yung last na kiklaim natin ay si Energy. Kasi si Metashare wala pa, hindi pa nila linalagyan eh. Wala pa si Metashare. Ito rin, marami din ito dati akong nakiklaim eh, kaso hindi pa linalagyan. So kay Energy tayo magkiklaim. Ayan, so meron lang siyang naipon 2.82 pandagdag din. Kasi nga ikakiklaim nga lang po natin ng mga nakarang araw, claim rewards. Ayan, so na-claim na rin. Lang natin mag-pop up yung mag-pop up din po yung pag na-receive natin. Ayun, pop up na. So yan, meron po tayong naipon na 71.99 HT. At yan po yung i-withdraw natin papuntang GCash. So tingnan niyo pong mabuti ito kung paano po ito mawi-withdraw para maging peso. So pupunta na po tayo dito sa wallet. Yan, wallet na tayo pupunta mismo. Ayan, meron tayong $10, may git $10.33 worth So ang gagawin muna natin dito ay i-convert po muna natin sa Polygon. Polygon po muna natin i-convert bago natin dalhin sa isang Bitget, kasi although Bitget ito, may isang Bitget pa na ginagamit ko doon kasi ako bumibili at nagbebenta ng crypto. So dito ay isoswap po muna natin ito sa Polygon kasi wala pong IXT doon sa isang Bitget. So trade natin ito into Polygon muna. So yung maximum na natin. Then confirm. Ayan. So swap successful daw. Then gagawin naman natin ay ililipat natin yung Polygon doon sa kabilang Bitget wallet kung saan natin ipipay out sa GCash. Ayan. So nandiyan na siya. Nandiyan na po yung ating pong nandito na po yung ating Polygon. Kukunin natin yung Polygon contract address doon po sa isang Bitget. Ayan, ito. Huwag kayo malilito yung ginagamit kong Bitget po para dito sa yung ginagamit kong Bitget ay po yon, Bitget wallet, ito na lang ay Bitget lang. So dito ay kukunin po natin dito yung Polygon address. Polygon address ang kukunin natin dito sa spot. Search lang po natin yung Polygon. Ayan, ito si Polygon. Trade.
deposit. To deposit. Ayan, so Polygon po ang kukunin natin, ano ha, Polygon. Ang network, Polygon po ang network natin, ano ha. Huwag kayo malilito ha, kasi Polygon po tayo doon sa MetaMask, kaya dapat Polygon din yung kukunin yung network. So yun, copy lang po natin yan. Copy. Then, balik na po tayo sa isang Bitget para i-withdraw na po si Polygon. Ayan, so 46 lang po ang i-withdraw natin dahil nga ay ginagamit ko pang gas fee po yung iba dyan. So, send po natin. Receiving address. Yan po. Yan po natin papadala. Then, 46. Okay. Confirm. Double check lang po natin. OX5E ang dulo. OX5E. Yan. Double check nyo ha para hindi po kayo magkamali. Then, confirm. Confirm. Yan. Okay na siya. So, antayin lang po natin na dumating ano ha. Doon sa ating ano. Yan. Wala na. Sending ka siya. Ano. Antayin lang natin. Ayun. Okay. Nag-send na. Ayun. Nag-send na siya. $9.85 ang total. Pero aantayin natin dito sa kabila. Naantay naman natin dito na dumating dito. So, hopefully ay dumating kaagad para ma-convert natin kaagad sa peso. Ayan. Dito po yan darating sa Polygon dito. Natin. Antayin lang natin ano dahil it takes a few minutes para po yan ay makarating dito. So anyway, habang inaantay natin, meron naman tayong pondo ditong USDT, ano, kasi itong USDT na 109 na yan ay pambibili po yan ng package, ano. So habang inaantay natin diyan, ay dito na lang po muna tayo kukuha. So ano na lang natin, convert na lang natin yung 46 sa USDT kung ilang USDT ang kukunin natin diyan na ipipay out natin sa GCash, ano. So dito po tayo kumukuha ng conversion sa CoinGecko naman. CoinGecko. Ah Palitan lang po natin ito ng Matic. Polygon. Ay, pera pala ito. Mali, mali. Dapat sa Matic tayo. Matic tayo papasok. Polygon. Ayun, si Polygon. Okay, Polygon. Tapos, lalagay natin 46. Ay, 46. Ayan, 9.89 USDT. Ano, 19.89 USDT. Ang total na ipapayout natin sa GCash.
Okay? Balik tayo dito. Wait lang. Tingnan natin baka naman dumating na dito. Ayan, dumating na. So ito, dito na lang tayo para sigurado, para alam natin yung conversion mismo. So andito na po yung Polygon na 46. Kita niyo po yung baba ng USDT. So yan po ay kailangan nating i-convert into USDT kasi USDT po yung mga binebenta natin doon, mga bumibili, ano ha, mga bumibili. So ang gagawin natin diyan, convert muna. Punta tayo sa home, then hanapin po natin si convert. Ayan po yung convert sa baba. Yan, convert. Then, baliktarin lang natin to. Tapos si Polygon sa taas. Polygon. Yan, i-maximum lang po natin. Ayan, so yan po siya, 9.83. 9.835. Ano ha? Yan, 9.83 na lang. Okay, 9.83. Confirm. 9.83 USDT. So yan po yung ibebenta natin, ano, papuntang GCash. 9.83. Confirm. Ayan. So ngayon, 9.83, ay pupunta na tayo dito sa ano, ayan, medyo ano po talaga ito, kaya po ginawa natin ng record dito dahil medyo mahaba po yung proseso, ano. Pero yung pong nasundan nyo po ito, so umpisa lang po na mahirap, pag yung nagamay nyo na ay madali na lang po. So babalik ulit tayo sa home, and this time naman po ay pupunta tayo sa P2P kung saan tayo magbebenta, no? 9.83 ang ibebenta natin. So, dito sa method po, sa payment method, i-click lang po natin si sell pala tayo, sell. Sell. Yan, click nyo sila, dalawa po yan na buy. Pag bibili, sell naman kung magbebenta kayo ng USDT. So, payment method po natin ay GCash. Yan, GCash. At hanapin lang po natin kung saan tayo papasok na bracket. Yan, medyo matataas ito. Tit pa 5,000. Mahigit. 5,000. Ayan, dito tayo pasok. Ayan. Dito tayo papasok kay Poodle Growth. Yan, Poodle Growth. So, sisell na natin, ano, kasi ang bracket niya 200 to 5,980 ang bracket niya. So, isisell na po natin ang 9.83 kung magkano po sa peso. Ayan. So, 9.83, 9.83. Okay. Wait lang. Kailangan po pala muna natin i-transfer sa ano ho, sa funding, ano, ipap i i-transfer po pala natin sa funding muna, ano? Funding muna natin i-transfer yung ano, kasi nasa spot siya, hindi po yung pwedeng mabenta. Ano, pag nasa spot, kailangan po nasa funding. Ayan. So click lang po natin yung transfer. Ayan, so nasa spot po siya, ililipat po natin sa funding. Yan, yung OTC account, yan po yung funding. At lalagay po natin ay 9.83. 9.83. Okay. Confirm. Confirm. Tatandaan niyo po ha, kasi nasa spot pa siya, kailangan mo nang ano po, i-transfer sa funding para po mabenta po natin. Ano ho? So babalik na po tayo ulit doon sa P2P para ibenta po yung 9.83. Okay. Sell. Gcash. Gcash. Okay, hanapin ulit natin yung may bracket na 200. Ayan to siya. Sell. Ayan, maximum.
4.8 na lang po yung laman ng pera niya, ano? So maghanap tayo ng iba. Kulang po yung pera niya. Yan, dito tayo sa kay Best Merchant. Yan, dito tayo mag-sell. Okay, maximum. Ayan, so yan, pwede. Pwede lahat yan na makukuha niya lahat. Ano? Then, ang magiging value po niyan ay 563 pesos. Ano? 563 pesos yung po nasa baba. So, sell na po natin. Ano? Sell. Didiretso na po yan sa aking GCash. Ano? Kasi nga po ay bago ko mag-sell, kailangan ay ilagay niyo po yung GCash number niyo dito. Ano ho? Para yung nga makikita ng system na naka-record na siya dito. So doon sa mga merchant ay alam nila na GCash number mo na yon. So i-ano mo lang po yon. Sell. Ayan. So antayin lang natin. Ay makikipag-usap muna tayo, no? Tapos antayin lang natin na ipatala sa GCash natin. So yan, wala pong laman yung GCash natin kasi nagagamit natin. Ayan, tingnan mo natin GCash natin para makita niyo po mamaya pag pumasok na siya. Ayan, so 131 lang pong laman, ano? Kita nyo, 131 lang laman. So, antayin natin na pumasok dito yung binenta natin. Ayan, antayin lang natin. Ayan, meron siyang 13 minutes, ano, para po, ano, bayaran o bilhin yung ating pong USDT na 9.83. May no, signal niya kasi hindi pa niya nare-receive. Oh. Kaya lang natin, magpa-pop up naman yan eh, pag dumating. Kasi hindi pa niya nababasa yun. Ayun. Ayun oh, nag-pop up na. Okay. Ayan, kita niyo po. Ayan, check ko lang po. Okay, check natin sa GCash. Ayun, kita niyo ha. Ayan, dumating na. Dumating na po yung ating ano, transaction. Ayan, 563. Okay, so kailangan nating i-release na ito. I-release na natin.
Release. Confirm. Yan, okay, authenticator. Kailangan ng authenticator. Yan, okay, lagay na natin. Yun. Okay na po. Tapos na. Yan, completed. Yan, ganun lang po, ano? Ganun lang po ang ating pag-withdraw ng ating income sa Planeta X. I hope na nasundan ninyo. Kung hindi man ay recorded naman po ito, itong ating recorded naman po ito. Kaya ayan. Balikan nyo na lang po sa ating YouTube channel. So until next tutorial po ulit, kung may mga bago ay mag-tutor po ulit tayo para lahat ay matuto dito sa ating pong Planet X Net Empire Evolution na kung saan ay marami na pong kumikita especially dun sa mga pioneer na nakasabay namin. Okay, see you again next time. God bless po sa ating lahat.